Yes, oh God. Come on, let's worship our living God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all the creation of God sing holy, holy, holy to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, Jesus, oh God. Tunay nga, Panginoon, oh Lord, sa oras pong ito, sama-sama kaming sasamba at pupuri sa iyong pangalan, oh God. Salamat po, Panginoon, truly, oh God, your faithfulness is new every morning. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. And as we come into your throne, Abba Father, oh God, continue to create us a clean heart and renew the right spirit within us. Make us worthy, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. At sa oras pong ito, Panginoon, sama-sama naming idinudulog sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, hallelujah, Jesus, continue to heal our land, Abba Father, O God. Samahan mo, Panginoon, ang aming Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa pinakamababang, hallelujah, nakaupo sa gobyerno. Continue to give them wisdom and knowledge, Panginoon. Pamunuan nila ng tama at may banal na pagkatakot sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, salamat po, God. Ganon din, Panginoon, ang aming ROG Galleria. Hallelujah, Bishop Chito Sanchez and Pastora Rachel, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mag-asawang itong patuloy mong ginagamit, oh God. We continue to pray, oh Lord, the physical strength, spiritual strength, and emotional strength, ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, that na naman silang tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Lord, salamat po, Abba Father, oh God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. At sa oras pong ito, Panginoon, tinataas din namin sa iyo ang River of God Church, Marilao, Panginoon, sa pamumuno ng aming head pastor, Pastora LV, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. Continue to anoint her, Abba Father, O God. Pangunuan niya, Panginoon, ang 5 iglesyang ipinagkaloob mo sa amin, O God. 10 lahat, Panginoon, ang assistant pastors, all the leaders, and all the workers, Abba Father, O God. Truly, O Lord, it is indeed a privilege to serve you in this ministry. Lord, salamat po, Panginoon, hallelujah, Jesus, sa aming gawain, sa iyong gawain, Lord, sa lugaring ito ng Golden Hills, O God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, hallelujah, Jesus. Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah, hallelujah. Sa magbababa na yung salita, Pastora LV, O God, Lord, let that anointing be upon her, Abba Father, O God. As she speaks your words, O Lord, continue to signs, wonders, and miracles to your people, Panginoon. Lord, kung paano kakikilos sa lugaring ito, ganun din, O Lord, sa aming online service, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng music ministry, O Lord. Hallelujah. Samahan mo sila, Panginoon, as they lead the people, O Lord, in entering your gates with thanksgiving and praises in our hearts, O God. Lord, tunay nga, O Lord, ang araw na to. This is the day that you have made and we will rejoice in it. Wala kaming gagawin sa lugaring ito kundi magbigay ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo. Sama-sama kaming mag-aawitan, hallelujah, with your faithfulness, Panginoon, i-declare namin ang iyong kabutihan sa lugaring ito, Panginoon. Salamat po, God, sa lahat, hallelujah, ng kapatid ko makikinig na yung salita. Ngayon pa lamang ihanda mo ang aming puso, isang pusong mataba, Panginoon, upang hallelujah, ang lahat ng aming marinig, O Lord, hindi lamang namin malagi sa aming isipan, ganun din sa aming puso, Panginoon. Maging gabay namin, O Lord, hallelujah, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, maging kalakasan namin higit sa lahat, spiritually, O God. Salamat po, O Lord, hallelujah, Jesus, as we continue to cancel all the works and the wiles of the devil in this place, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, sa oras pong ito, wala kaming itinataas kundi ang iyong pangalan, O God. As we declare that Jesus is Lord upon this place, hallelujah, we claim the victory that only cometh from you, Abba Father, O God. Hallelujah, we give you all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Woo. Excited na po ba ang lahat magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. We can do all things through Christ who give us strength. And to your God, nothing is possible. Hallelujah.
continue to praise. Impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Come on, church. We will declare that we believe to our Jesus, our Lord, and our Christ. Hallelujah. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. 'Cause I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. 'Cause I believe, I believe, I believe. Let's declare, I believe, I believe in you. 'Cause I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in Come on, you. church, open your lips. I believe, Let's say, I believe in the Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. 'Cause I believe, I believe, I believe, I believe, I believe For the last time, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you, Lord. Yes, Lord, we believe in you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yung biyaya ng Panginoon na pagising po natin ng umaga, binigyan niya po tayo ng hininga. Amen po? Hallelujah! Ang sarap mapagod. Yung mapapagod ka para magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige pa, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos. Woo! Hallelujah.
Yes, O God. We will continue to worship you, O God. Salamat, Lord. Dahil yung katapatan mo, Panginoon, sa amin na yung mga anak ay walang hanggan, Panginoon. And Lord, right now, O God, yung mga puso namin, O God, aawit na may pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap, Lord, na sumamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, paranas mo sa amin, Panginoon. Paranas mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Yes, Lord, we are longing for you, O God. Hallelujah, hallelujah. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas
buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Napakasarap Panginoon sa presensya mo, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming Diyos na tunay na dakila. Ikaw ang aming Diyos na tunay na tapat. Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, O God, tapat at wagas. At sa lahat ng panahon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na pupurihin. Ikaw ang aming Diyos na awitan, Panginoon. Yes, Lord, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Ang aming Diyos na mananasa langit na tunay na napakabuti. Hallelujah! Yes, Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Isa pong malakas na palakpak muli para sa Diyos na buhay. Amen, amen, amen. Sige po. Glory, glory, glory to the living God. Amen, amen. Sa Diyos po ang papuri. Napakasarap po umawit sa Panginoon. Amen po. By the way, a blessed Sunday everyone. Lalo na sa online, isang pinagpalang araw ng linggo po sa lahat. Yeah. Malakas po ba ang ating kaluluwa at spirito ngayon? Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. I-welcome po natin ang Holy Spirit kasama natin sa pag-ibababa ang kanyang Word of God. Ang pinamagatan po siya. Basahin po natin ang title. Sabay-sabay po tayo. God is love. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Praise God. Ang ating pong verse, matatagpuan po sa 1 John chapter 4, verses 7 to 8 ng Life Application Study Bible. Samahan niyo po ako magbasa. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Sa Tagalog po, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Let's all bow our heads and let's pray. Father God in heaven, salamat po ng maraming sa oras na ito. Sa buhay po ng mga nasa online na magjo-join sa gawain ito, salamat po sa bawat isa. Pagpapala ang aming panalangin, pagpapalang espiritual ang maranasan po namin sa pamagitan ng mensahe mo na aming pagsasaluhan. Ama naming Diyos, dalangin ko po, ilagay niyo po sa aking mga labi ang salita na nais niyo pong marinig ng bawat isa at pagsaluhan namin sa oras na ito. Holy Spirit, kayo pong mangusap, speak to us individually, at anumang kasalanan ang mayroong kami, salamat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na siyang naghugas at naglinis ng kasalanan.
Salamat po sa tagumpay ng aming gawain ito at ang pagbababa ng mensahe mo, O Diyos. Ikaw lamang at wala ng ibang maitaas. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso na lahat ng aming maririnig, O Diyos. Magrema ito at apply namin sa aming pang-araw na buhay. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ng Diyos at tayo po'y makakaupo na. Praise God. Ang sabi po dito, tayo ay magpatuloy. Mag-ibigan tayo sa bawat isa. Amen po. Yung katabi mo po, sabihan mo na agad, I love you. I love you. Dahil mula sa Diyos ang pag-ibig. Kanino po mula ang pag-ibig? Mula sa Diyos, hindi kay Valentino. Sa Diyos mula ang pag-ibig. Amen? Kaya mas nararapat ang pagbate, Happy Hearts Day. Hindi Happy Valentine's Day. Amen? Kasi ang pag-ibig ay mula sa Diyos. At ang bawat umiibig ay anak nino. Pag di ka umiibig, hindi ka anak ng Diyos. Delikado pag hindi anak ng Diyos. Amen po? Kaya dapat po tayong lahat ay magmahalan at pag-ibigan. Amen po? Ang sabi po, everyone believes that love is important. Mahalaga daw po ang pag-ibig. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Mahalaga ba ang pag-ibig, mga tatay? Amen. Mga nanay? Mga anak, mahalaga ba ang pag-ibig? Amen. But love is usually thought of as a feeling. In reality, love is a choice and an action. Akala ng iba, ang pag-ibig ay damdamin. Hindi pwedeng maging damdamin. Kasi pag sa damdamin lang, pag nasaktan ka, hindi ka naiibig. Tama po ba yon? Sino po ang hindi na-date nung araw ng mga puso? Amen. Meron hindi na-date. Pero dahil umiibig ka pa rin, nagmamahal ka pa rin. Amen. Kasi pinipili mo ang umibig. At meron kang aksyon na ginagawa sa iyong pag-ibig. Amen po? So ang pag-ibig mahalaga, pero hindi sa damdamin. Siya ay pagpili at gawa. Amen po ba? As the scripture says, love comes from God. God is the source of our love. Ang Diyos ang source ng ating pag-ibig. Tandaan po natin yan, ha? Kaya kahit walang flowers, walang chocolates, kailangan nandyan ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig sa Diyos nagmumula. Amen po? Uy, nakangiti ang walang flowers, nakangiti ang walang chocolates. Di po ba? Basta, anuman ang hindi natin nararanasan sa mundo, huwag tayo magpapakalungkot dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. Nandyan po ba tayo? Palakpakan po natin ng Diyos. The Holy Spirit gives us the power to love. He lives in our heart and make us more and more like Christ. Ang banal na Espiritu nasa inyo ba? Yes, ang sabi niya, ang lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya umiibig tayong lahat. Kung totoong tinanggap mo si Jesus sa puso mo, tanggapin mo rin ang banal na Espiritu. Dahil nandyan ang kapangyarihan para tayo umibig. Number 1, 9 fruits of the Holy Spirit is love. Amen po? Unang-una na bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Kaya ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo umibig at maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Amen po? God's love always involves a choice and action, and our love should be like His. Ano ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Di ba may action? Namatay sa krus para ipakita. Amen? Anong pagpili niya? Pinili niyang sumunod sa Diyos Ama. Amen po? Kaya umiibig, pinili mo yun. Sino ba pinakasalan mo? Titigan mo ngayon. Buwan ngayon ang pag-ibig. Kaya ang topic natin about pag-ibig. Pero bilang anak ng Diyos, dapat hindi natin nararamdaman na deprived tayo sa love. Kasi kung talagang inaangkin mong anak ka ng Diyos, punong-puno ng pag-ibig ang puso mo. Amen po? Walang puwang ang galit. Kasi nandyan ang Diyos. Sabi niya, baka hindi mo alam.
na ang katawan mo ay piniling templo ng banal na Espiritu. Nararamdaman mo ba ang Holy Spirit ngayon? Amen. Pastora, paano bang mararamdaman niya ang Holy Spirit na yan? Pag ikaw nakukonvict sa bagay na mali, sure na sure ako na sa iyo ang Holy Spirit. Pag nakapagsalita ka ng mali, parang naramdaman mo mali yung sinabi ko, andyan ang banal na Espiritu. Amen po? Pag inis na inis ka pero nag-uumapaw ang pag-ibig sa puso mo, andyan ang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. What does the Bible says about God's love? Pag-usapan natin, ano ba ang sinasabi nitong Biblia? May Bible ba kayo? Ulitin ko uli yung kwento para matandaan ninyo. Amen? O baka hindi ko pa nakwento dito. Merong mag-asawang leader ng church. Nag-prepare ng masarap na hapunan kay pastor. Siyempre, si pastor, mahal na mahal nila, pinag-prepare ng masarap na hapunan at ang pinagamit na kutsara, yung pinakamagandang kutsara nila. Siguro ginto. Ano po? Galing sa ibang bansa. So pagkatapos ng hapunan, umuwi si pastor, nawala ang kutsara. Sabi ng mag-asawa, si pastor, inuwi yung kutsara? Siyempre, sino ba pag-uwi? Si pastor lang naman ang bisita. Tama po ba? Ngayon po yung mag-asawa, nag-invite uli ng dinner. Para hindi na maubos ang kutsara nila, plastic na kutsara na lang pinagamit kay pastor. Ang sarap uli ng kainan nila. Ngayon tinanong nila si pastor, Pastor, yung po kutsara namin ng huling kain nyo, inuwi nyo po. Ay naku, napakaganda ng inyong kutsara. Dahil napakaganda niya, isiningit ko siya sa loob ng Bible nyo. Dahil hindi nagbabasa ng Bible, hindi nakita na yung kutsara nasa loob ng Bible. Tingnan nyo yung Bible nyo, baka may kutsara hinahanap nyo. Amen po? Kawawang pastor, pinagbintangan kumuha ng kutsara, nilagay pala sa loob ng Biblia. O baka meron po tayong mga ganong kaisipan, magbago na po tayo. Minsan yung pag-iisip natin, mali ano? Kaya wag po tayong judgmental. Amen? At higit sa lahat, wag inaalikabok yung Bible. Basahin po natin. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig? Number 1, we love because God first loved us. Alam niyo po ba yon? Na kaya tayo nagmamahal dahil ang unang nagmahal sa atin ang Diyos. We cannot boast. Mahal na mahal kita. Lord, mahal na mahal kita. Kaya lang natin nagagawa yan kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Amen po. Sabi po sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 19, we love each other because He loved us first. Sabi mo sa katabi mo, kaya kita namamahal dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wow! Di po ba? Kasi kung ikaw lang, baka hindi kita kayanang mahalin. Tama po ba? Sabi ng speaker doon sa ating couples night kagabi, napakaraming hindi na pagkakasunduan ng mag-asawa. Tama po ba? Ang mag-asawa po sa totoo, langit at lupa ang pagitan eh. Meron pong babaeng napakaingay, may lalaking napakatahimik. Di ba ba? May babaeng rak na rak ang galaw. Yung lalaki naman parang, di ba ba? Pero naging mag-asawa. Amen po? Nakapagtataka, di po ba? Pero mahal nilang isa't isa kahit marami silang personal differences because of God's love. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Dalangin ko po after ng mensaheng ito, magkaroon tayo ng ibang pananaw sa pag-ibig. Amen po? Ang pag-ibig po, hindi yan simpleng bagay. Napakahalaga po yan para maging mananagumpay tayo sa buhay natin ito habang naglalakbay tayo dito. Sabi po, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita hindi niya kayang mahalin, paano pa niya ibigin ang Diyos na hindi nakikita? Amen po ba? Kaya wag na po tayo magsalita na magsalita, I love you Lord, I love you Jesus.
Tapos pag nakita mo yung kapitbahay mo, hindi mo babatiin. Amen po? Tama po ba? Pag sinabi mong, I love you, Lord, I love you, Jesus, love your enemy. Kasi yun ang pagsunod sa Diyos. Paano mo sasabihin nga, mahal kita, hindi naman kita nakikita, o Diyos, yung katabi ko ngayon, katabi ko nga matulog, hindi ko kayang mahalin. Pag sinabi natin mahal natin ang Diyos, dapat mahal natin lahat. Kahit nananakit pa sa atin. Parang nahihirapan na kayong tanggapin, ano? Pero mamaya po, maunawaan po natin. Bakit ganun kahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Sabi, God that changes our hearts in order to make us capable of love that reminds us again and again of our need to love other people. Ang pag-ibig daw ng Diyos ang nagbabago sa puso natin. Amen? Sino ngayon ang may tampo? Umamin kayo. Sino merong tampo? Sige, wag na. Ang Diyos na, may umaming isa. Yung pauli. May mga tampo tayo, maliit, malaking tampo. Sino po ang makapag-aalis niyan? Sabi, God's love that changes our hearts. Amen po? Ang pag-ibig ng Diyos ang mag-aalis ng tampo at magbabago ng puso nating tao. Kaya napakahalaga ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ang magre-remind sa atin ng paulit-ulit na kailangang magmahal tayo ng tao. Amen po? God's love is our example of love. Huwag ka nang maghanap ng, Kathleen? Sino yung nag-break? Katniel na forever. Ang magandang example ng pag-ibig po, ang Diyos. Walang taong makakapantay. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, hinahabol ko lang po yung ibang verse kaya wala po sa slide. Higit sa lahat, magmahal kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Hello? Ang pagmamahal ang pumapawi ng maraming kasalanan. Love covers multitude of sin. Ang dami ng kasalanan sa akin yan eh. Pastora, hindi ko na kayang mahalin yan. Pag-ibig ng Diyos ang magpapawi ng lahat ng kasalanan sa atin ng tao. Amen po? At makakatulong din. Pag sinabi mo sa sarili mo, ako din nagkakasala. Is anyone perfect here? No, amen. Walang makaka-perfect. Ang Diyos lang ang perfect. Kaya sa umagang ito, tanggalin natin ang lahat ng iniisip natin na dapat ganito siya, dapat ganito siya, dapat ganito siya. Ang sabihin mo ngayon, dapat ganito ako, dapat ganito ako, dapat ganito ako. Amen? Amen! Mawawalan tayo ng kabigatan sa puso pag hiningi natin sa Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ang magbago ng ating puso. Tandaan nyo yan, magmahal ng tapat. Kasi ang pag-ibig ang pumapawi ng lahat ng kasalanan. Amen. Number 2 na po tayo. Nothing can separate us from God's love. Alam niyo po ba yon? Na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa tao, maraming pwedeng magawa para maghiwalay ang tao at kaibigan, BFF, tama? Husband and wife. Maraming nagagawang dahilan para magkaroon ng separation, pagkakalayo. Pero sa Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Samahan niyo po ako magbasa. Medyo mahaba po siya, pero mas maganda po magbasa tayo para matandaan natin. Roma chapter 8 verses 35 to 39. Please magbasa po tayo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaan? Ang panganib? O ang taba? Kayo makapagsasabi, makapaghihiwalay ba yan sa atin sa Diyos? Pag naghirap ba tayo? Mahihiwalay na tayo sa Diyos? Kapag may kapighatian,
pag may pag-uusig, pag nagutom, o kahubaran, wala ng pananamit, may panganib o tabak, makapaghihiwalay ba tayo yan sa atin sa Diyos? Meron po ako narinig na isang tatay, nagpaplanong mag-asawa yung kanyang batang-batang anak na walang hanap buhay. Sobrang nag-iibigan. Ang sabi ng tatay, hayaan mo na, pag nagutom yan, mawawala pag-ibig niyan. Hello? Minsan totoo yun, di ba? Pag gutom, wala na makain, ano sasabihin? Ba't ba ito naibig-ibig ko? Hello? Tama po ba yun? Pero sa Diyos, hindi po mangyayari yun. Hindi magagamit ang gutom para tayo mahiwalay sa Kanya. Amen po? Even tabak, kamatayan, panganib, hindi yan magagamit para tayo mahiwalay. Verse 36, ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kahit nasa bingit na tayo ng kapahamakan, hindi tayo mapapahamak. At hindi yon ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen po? Dahil ang pipiliin mo pa rin dapat pag-ibig sa Diyos. Andyan po ba tayo? Naunawaan niyo po ba yung mensahe? Na kahit tayo napapabilang sa mga tupang papatayin, pero ang pag-ibig ng Diyos dapat nandyan pa rin kasi hindi yun ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen po ba? Next verse, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan. Ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadaman niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, wala. Kung nasa dagat ka, anumang lalim yan, ang pag-ibig ng Diyos nandyan. Dumaan ka nga sa apoy, di ba? Kaya hindi ka nasusunog, kahit nasa apoy ka, nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit malulunod ka na sa ilog, hindi ka malulunod kasi nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Meron ng mga panganib kang daraanan. Nakikita mo na ang dami mong panganib na dadaanan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa iyo kasi hindi ka maseseparate, mahihiwalay. Hindi ko alam kung Sister Eres matatandaan niya eh. Papunta kaming Baguio noon eh. Talagang doon sa dinaanan namin, napaka-dulas ng kalsada. Nakita namin talaga ang bungguan ng sasakyan, dire-diretso. Kumbaga parang, dahil sa dulas, pag nung bumangga yung isa, bumangga na lahat. Pero kami, hindi po kami nabangga. Palakpakan po natin ang Diyos. Marami pong patunay ang Diyos na talagang ang pag-ibig niya hindi po nawawalay sa atin. Kasi ang protection niya, lagi niyang binababa sa atin. That is God's love. Di po ba? Nagkaroon ka ng coronavirus, nagkaroon ka ng sakit, talagang ang Diyos ililigtas ka kung hindi pa oras na tapusin ang pahiram na buhay. Amen? Nawala na nga lahat eh. Nawala na lahat sa iyo, wala nang natira kundi pamilya mo, pero ang pag-ibig ng Diyos hindi pa rin nagpahiwalay. Minsan mas lumalalim pa tayo sa pag-ibig ng Diyos pag tayo nawawala ng lahat ng bagay. Amen po ba? Amen po! Kasi nararamdaman mo eh, ang natira na lang pag-ibig ng Diyos. Napakasarap po maranasan sa buhay. Hindi ko naman sinasabing maranasan natin ang sobrang problema. Pero pag na-experience mo na ang natira na lang sa'yo, pag-ibig ng Diyos, talagang masasabi mo, totoo na walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po? Sino po nakaranas na ng talagang sobra? Kami sobra-sobra ang pinaranas sa amin ng Diyos. Kaya ako po makapag-testify kaming mag-iina, Brother Ramil, na ang pag-ibig ng Diyos hindi po talaga humiwalay sa amin. Amen? Nothing can separate us from the love of God. Naunawaan po ba natin yon? At di tayo pwedeng magmalaki na kaya tayo narito dahil nagmamahal tayo sa Diyos.
Narito tayo dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang gusto pong ibaba ng Diyos na mensahe ngayon, pag-ibig niya ang maghari sa buhay natin. Pag-ibig niya, wala nang iba. Dahil pag ang pag-ibig ng Diyos ang nasa atin, mararating natin yung buhay na walang hanggan sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kailangan po natin ng sandate. Kailangan natin ng lakas para maging matatag tayo hanggang wakas. Amen po. Even sa pamilya, sa mag-asawa, sa anak. Di po ba yung mga anak natin, pag maliliit pa, kasama mo? Hello? Pag lumalaki na, unti-unti na, ayaw nang sumama sa'yo? Hindi mo na ba mahal? Hello? Hindi mo na ba mahal pag di sumama? Mahal mo pa rin. Parang ganun lang ang pag-ibig ng Diyos. Nothing can separate us from the love of God. Dahil buwan, araw ng mga puso ngayon, month ng mga puso, mas higit nating nasain na mamuhay tayo na punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. God is the source of love. Amen? Kaya sa Kanya ka palagi, kakapit, lalapit, kasi pag nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, nasa iyo ang tagumpay. Amen po ba? Dahil sa pamagitan ni Kristo Jesus, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, dahil pinadala siya, di po ba, ng Ama natin sa langit, dahil pa rin yan sa pag-ibig sa atin. Dahil ang Diyos makatarungan, parurusahan ng Diyos ang lahat ng makasalanan, pero ayaw niya yun. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para manampalataya ang tao, para hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Jesus, sa katagumpayan niya sa krus ng Kalbaryo, even kamatayan na pagtagumpayan niya. Dahil after 3 days, nabuhay siyang maguli. Amen po. Tayo, mamamatay man tayo, kung mananampalataya ka ngayon kay Kristo Jesus, mamatay man tayo, bubuhayin tayo uli. Amen po. Alam niyo po ba yon? Na pagbabalik ng Panginoong Jesus, mauuna pang buhayin yung namatay na believer kaysa sa buhay para umakyat sa clouds to meet Jesus Christ in the air. Amen po. Sabi po, no matter what happens to us, kahit anong mangyari sa atin, no matter where we are, kahit nasaan tayo, sumakay ka man ng barko, sumakay ka man ng eroplano, maglakad ka man, we can never be separated from His love. Amen? Di po ba, yung iba pumupunta ng Dubai, pumupunta ng England, sumasakay sa barko, kung saan-saan ka dinadala ng barko, nahiwalay ba ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Di po ba? Lalo pag may kapahamakan, diyan mo mararamdaman. Lalo pag pinagkakaisahan ka, nasa trabaho ka, lahat ayaw sa'yo. Bakit nila ayaw? Ayaw mo kasing makisali sa maling gawa nila. Ang sipag-sipag mo naman, bagalan mo yung trabaho mo para di matapos agad. Di po ba? Ang daming ganyan. Wag mo nang i-friend yan. Bitawan na natin yan. Sobrang tapat yan sa kumpanya. Kahit nag-iisa ka na lang. Remain to be faithful. Remain to be good. Dahil ang Diyos kasama mo kapag nasa tama ka. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Napakarami pong taong magpapatotoo. Na kahit iniwan siya ng maraming tao, na natili siyang tapat, pinromote siya ng Diyos. Promotion comes from God. You want promotion? Magpakaayos po tayo. Amen? Nakakalungkot man sabihin, gusto mong ma-promote? Umayos ka. Ano ibig sabihin na umayos ka? Sumunod sa Diyos. Amen? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mahihiwalay dyan. Kahit anong kahirapan pa ang danasin natin, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Marami pa tayong patotoo maririnig na talagang ang pag-ibig ng Diyos kahit sa panahon na hindi tayo tapat, nandyan ang Diyos. Sa panahon ng kagutuman, nandyan ang Diyos. Sa panahon na tayo nagsiselebrate sa dami ng kayamanan, ng pinansyal, nandyan ang Diyos. Anywhere, anytime, walang pinipili ang Diyos, lagi siya nandyan. Tandaan po natin yan, ha? Walang makapaghihiwalay sa atin.
sa pag-ibig na. Even kamatayan, kasi bubuhayin tayo muli. Kaya wag na tayong aalis sa Diyos. Amen po? Number 3 na po tayo. God's faithful love for us will remain. Sabi, wala makapaghiwalay sa atin, sa Diyos. At yung katapatan ng Diyos ay mananatili sa ating lahat. Ang sabi po ng aklat, Isaiah 54:10. Basahin po natin. Maguguho ang mga bundok at mga burol. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi naglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Alam niyo, pag nandyan ang pag-ibig ng Diyos, nandyan din ang kapayapaan. Nandyan din ang kagalakan. Nandyan din ang pasensya. Nandyan din ang self-control. Nandyan din ang kabutihan. Nandyan din ang pagiging mabait. Kompleto yan pag nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi 9 fruits of the Holy Spirit yan. Magkakasama po yan na kailangan lakaran po natin. Sabi po, maguguho ang mga bundok. Di ba tinakatakutan natin yan? Magyegera. Di po ba? Magkakaroon ng landslide. Di po ba? Yung mga ganyan. Pag dumating yung big one ba yon? Ang daming mangyayari. Pero ano ang pangako ng Diyos? God's faithful love for us will remain. Maraming maguguho. Maguguho ang iyong pangarap. Pinapangarap mo, yung anak mo makakatapos mag-aral. Pag uwi, may dala ng kasama, nag-asawa na. Guho ang pangarap, pero ang pag-ibig ng Diyos hindi naguguho. Amen po? Amen po? Kaya yung anak mo, pag nagkamali, tulungan mo rin na makabangon at maramdaman niya na ang pag-ibig ng Diyos na nanatili at ang katapatan. Mahalaga pong maunawaan natin yung katapatan ng Diyos. Sabi po, in the midst of hardship, sa gitna ng paghihirap, we should have hope and see that our suffering is not permanent but temporary. Meron po bang hirap na hirap? Hello? Amen. Temporary lang ho yan. Hindi ka palagi dyan. Amen? Hindi ka palagi dyan. Aalisin ka ng Diyos dyan kasi ang katapatan ng Diyos na nanatili yan sa atin. Minsan, di na nga tayo tapat pero ang Diyos tapat pa rin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po, and even though we might feel like God has given up on us and rejected us, in reality, He is not done with us. Minsan sabi mo, Lord, para nakalimutan mo na ako. Lord, parang nag-give up ka na sa akin. Ang tao mag-give up. Ang Diyos hindi. Sabi mo sa katabi mo yun. Mag-give up ang tao, pero ang Diyos hindi. Amen po? Mag-give up ang tao, ang Diyos hindi. Kaya nga ang pag-ibig natin sa Diyos, lagi natin ipadama sa Kanya. Amen po ba? Ang sabi niya, the steadfast love of the Lord is new every morning. Wala kang alam na laging bagot, laging sariwa sa mundong ito, kundi ang pag-ibig lang ng Diyos. Tama po ba? Yun lang. Yun lang ang laging sariwa. The steadfast love of the Lord is new every morning, and His mercy never comes to an end. Gusto ko po yun. Ang kahabagan niya ay walang katapusan. Amen po? Ang habag ng Diyos sa atin, hindi yan tatapos. Binigyan ka ng habag ngayon. Sigurado yan, bukas meron uli. Walang katapusan ang habag ng Diyos. Akala mo, nireject ka na ng Diyos dahil makasalanan ka. Ang sabi ng 1 John 1:9, if you will confess your sins, He is willing to forgive you. Amen po ba? Nagkasala tayo sa Diyos, humingi agad tayo ng tawad sa Diyos at patatawarin niya tayo. Amen! Yung mga nagkakasala dito, huwag tayo mahiya sa Diyos. Maging tapat tayo, Lord, nagkasala po ako. Patawarin niyo po ako. Patatawarin tayo ng Diyos. Hindi niya tayo i-reject. Ano man yung dinadaanan natin ngayon, ibig sabihin lang po niyan, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May ginagawa pa ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo bibitawan.
Amen po? Hindi siya nag-give up sa ating lahat. Kaya mga mahal natin sa buhay, huwag din tayo mag-give up sa kanila. Amen. Nakuha niyo yung mensahe? Ang Diyos hindi nag-give up sa atin. Yung katabi mo, huwag ka rin mag-give up sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito pong ating verse, Isaiah 54:10, reminds us that God's love for us is unfailing. Bakit po? At this point, ang sinulat to ni Isaiah, God had been angry at the people of Israel. They had gone through wars and suffered God's rebuke, yet God assures them, if the hills and mountains go away, He will still love them. Nakuha po ba natin? Ang Diyos sa panahong yon, galit siya sa ginagawa ng mga Israelites. Nire-rebuke niya, kinukorek niya, sinasabihan niya. Nag-aaway-away. Ang kasalanan po ng Israelites, pabalik-balik, paulit-ulit. Pero sinasabi niya, binibigyan niya ng assurance ang mga taga-Israel na ang pag-ibig ko sa inyo, gumuhuman ang bundok, ang burol, hindi mawawala. Amen po ba? He will still love them. Mamahalin ko pa rin kayo. Kasi bibigyan ko kayo ng pagkakataong magbago. Amen. Kaya magbabago na po tayo. Amen po ba? Sabi po, God's faithful love for us will remain. Yan lang ang mananatili. Ang pag-ibig ng Diyos at salita ng Diyos ang mananatili hanggang wakas. Kaya wag tayong bibitiw sa Diyos. Amen po? Amen. Walang bibitiw sa Diyos. Hindi ka man nakakaramdam ng pag-ibig sa kapwa. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Amen? Mahal ako ng Diyos. Ulitin natin 3 beses. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya He is the father to the fatherless. Di ba pag yung mga na-widow, na balo, sinabi rin yun, siya ang tumatayong ama sa mga balo, sa mga walang ama. Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. Hinihingi pa lang ng puso mo, ibibigay na ng Diyos sa iyo. Nauunawaan po ba natin yon? Pag sa Diyos ka humahanap ng kaligayahan mo, hindi sa mundo, dinidesire pa lang ng puso mo, ibibigay na sa iyo ng Diyos. Amen? Napakasarap namnamin ang salitang gumuhuman ng bundok, gumuhuman ng burol. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi magbabago. Amen po? Yung katapatan niya, hindi magbabago. Kaya wag na natin palungkutin yung sarili at buhay natin sa mga bagay na hindi tapat sa kapaligiran natin. Kasi may Diyos tayong tapat. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sabi po sa conclusion, God's greatest act of love is His Son, Jesus Christ. Sabi kanina, ang pag-ibig, hindi lang damdamin. Pagpili at may halong gawa. Ano po yung pinaka-greatest act of love ng Diyos? Si Jesus Christ. Amen po? Tayo, ano yung greatest act of love natin? Dapat may action. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang utos. Amen po? Kasi pinili mo siya Pinili mong mahalin siya Di ko ano yung utos niya, susundin mo. Kaya sabi, God so loved the world that He gave His only Son, and Jesus died because of our lack of love. Alam niyo ba bakit namatay si Jesus Christ? Dahil kulang tayo sa pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig tayo, hindi tayo makasalanan. Amen po. Kaya tayo naging makasalanan, kulang tayo sa pag-ibig. We are lack of love. Amen po. Kaya namatay si Jesus para sa atin. We are all sinners. Sino naangking siya ay sinners? Inaangking namatay si Jesus dahil sa kanyang kasalanan. Isipin natin, dapat tayo ang napako. Pero si Jesus Christ ang napako sa krus para sa atin. Di ba napakagandang action niya para ipakita ang pag-ibig niya sa sanlibutan? Pero ang tanong,
Napakalaking tanong. Bakit ang tao, ang daming pinipili na higit pa kaysa sa Diyos? Tanong nyo rin ba yon? Hello? Kung ang Diyos ang source ng pag-ibig, kung ang Diyos ang source ng lahat ng bagay, ba't konti ang tao sa church pag Sunday? Hello? Nag-iisip kayo? Nag-iisip din ako. Only God knows. Pero ang Diyos, hindi mag-give up sa tao. Kaya tayo, wag tayo mag-give up. Invite ng invite, share ng Word of God, hanggang ang tao ay makakilala sa Diyos. Amen? Amen po? Payag ba kayo doon? Kung ang Diyos hindi nag-give up, iniibig tayo, wag din tayo mag-give up, ibigin natin ang kapwa natin, lalo na mahal natin sa buhay. Asawa, anak, biyanan, magulang, kapatid, huwag tayo mag-give up. Kahit ano yung nakikita natin hindi maganda, ituloy pa rin natin ang pagpapakita ng pagiging Christ-like sa kanila. Ano ba yung pagiging Christ-like? Umibig tayo katulad ng pag-ibig ni Jesus na kahit makasalanan tayo, inibig niya tayo. Amen! Amen! Nadudurog ba yung puso nyo? May nararamdaman ako matigas eh. Ang hirap sumunod kasi, di po ba? Pero yun ang tama eh. Pastora, napakasakit ng ginawa. May sasakit pa ba na ang anak ng Diyos ay sinabihang itako yan sa krus? May sasakit pa ba doon? Wala na po, di po ba? Na wala namang kasalanan, inusig, kinoronahan ng tinik. Amen po. At sinabihan pa, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Wala nang sasakit sa bagay na yon, pero yung pag-ibig ng Diyos hindi na bago. Yung pagpili niya na mapapako siya sa krus para maligtas tayo, hindi niya tinalikuran. Amen? Tayo yung mga mahal natin sa buhay, tinatalikuran natin pag di na okay. Okay lang kapag meron o talagang napapasaya tayo. Pero pag hindi na tayo napapasaya at hindi na okay, tinatalikuran na natin, hindi ka nakasama sa pamamanahan ko. Pamamanahan pa naman kita, hindi ka nakasama sa aking last will and testament. Bakit? Kasi pasaway ka. Paano pag ang Diyos ganun? Ang daming hindi kasama sa buhay na walang hanggan. Amen po? Hello? Nagigising ba tayo? Kailangan yung puso natin makaramdam sa umagang ito ng pag-ibig ng Diyos para mapatawad natin lahat sila. Kahapon, nag-groupings ang nanay, nag-groupings ang tatay. Sa maliit na grupo namin, nakarinig ako ng talagang mga patotoo na ang mga nanay really is suffering. Pero hindi tumatalikod sa pamilya dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga anak at sa asawa. Amen po? Hindi tayo tatalikod. Hindi naman natin ikaw mamatay. Manatili tayo dyan sa pamilya natin. Si Jesus Christ hanggang kamatayan, sinamahan tayo. Kasi pag di siya namatay sa krus ng Kalbaryo, mapaparusahan tayo ng kamatayan. Ang gagawin ng tao, manampalataya, hindi pa rin kayang ibigay ng tao ang pananampalataya. Mga minamahal, yan ang unang salita sa ating verse. Magmahalan tayo. Continue to love one another. Amen? Kahit ano pa siya. Ano pa siya, ano ugali niya, ano ang karakter niya, ano yung ginawa niya sa'yo, walang rason. Ang rason lamang, magmahal, umunawa, magpatawad. Magmahal, umunawa, magpatawad. Magmahal, umunawa, magpatawad. Palakpakan po natin ang Diyos. Jesus willingly died in the place of sinners. Sinners like all of us. Handa siyang mamatay. Kapalit ng mga makasalanan.
Handa niyang ibigay ang buhay niya para sa ating mga makasalanan. Handa ba tayo? Mga nanay, mga tatay, mga anak, handa ba tayo mag-sacrifice para ang pamilya natin mabuo? Handa ba tayo mag-sacrifice para ang pananampalataya ng pamilya natin magpatuloy? Kasi pag ang pamilya nawasak, mapagsak ang pananampalataya. Amen? Kailangan may sacrifice. Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Makasalanan tayo, pinadama ng Diyos ang pag-ibig sa atin. Dapat kaya natin gawin yun. Makasalanan siya, pero ipadadama pa rin natin sa Kanya ang pag-ibig natin. Amen. Amen. Sino magsasabing amen? Kahit sinira ka na, sa likod ang daming sinabing hindi maganda, mamahalin pa rin natin. Dahil si Jesus namatay para sa ating mga makasalanan. Sabi po, when filled, pakinggan natin mabuti at basahin para magrema. When filled with God's love, we can do and see and understand things we could not otherwise do or see or understand. Kapag tayo punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, makikita natin at maunawaan ang mga bagay na mismong tayo. Magtataka tayo, bakit ko ito nauunawaan? Bakit nakikita ko ang maganda sa bagay na ito? Kasi puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen! Bakit ako kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo? Makasalanan to kasi nakikita ng Diyos magbabago tayo. Amen ba? Mamatay ako para sa inyo kasi nakikita ko magbabago kayo dahil sa aking kamatayan. Nakukuha po ba natin? Magsasacrifice ako kasi ang nakikita ko sa pag-ibig ng Diyos na nasa akin, ang buhay natin mababago. Magkakaroon ng promotion ang buhay natin. Magle-level up ang buhay natin dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Mga bagay na hindi mo maunawaan. Bakit ko ito nakakaya? Bakit ang nakikita ko maganda? Bakit ko ito nauunawaan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na pumupuno sa puso natin. Ang speaker natin kahapon, 55 years ng mag-asawa. Sa 55 years nilang pagsasama, hindi po yun naging madali. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanila, na kaya nila yon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi po, filled with His love. Pag puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, we can endure pain. Kaya ko yung sakit na yan. Anak, aalis ka, ipagpapalit mo ako sa iba, anak, sa barkada, sa bisyo, kaya ko yan, ma-endure because of God's love. Amen po? Filled with love, overcome fear. Takot ako sa hirap, takot akong mamatay, pero with God's love, ma-overcome ko ang takot. Amen? Filled with love, forgive freely. Ayoko magpatawad, pero dahil ang pag-ibig ng Diyos na sa akin, kaya kitang patawarin. Malayang-malaya akong magpapatawad. Renew strength. Pagod na pagod. Katawang pisikal. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nangako, siya ang magre-renew ng strength ng lahat ng anak niyang nagpapagamit, naglilingkod sa Kanya. Because of God's love, bukas malakas na uli ako. Amen po? Avoid arguments. Because of God's love, hindi na ako makikipag-argue. Tatahimik na lang ako para sa pag-ibig ng Diyos ang maghari. No arguments. Drop the attitude. May attitude ka ba? Drop it for the Lord. Drop your attitude for the Lord.
and bless and help others in ways surprising even to us. Nagbe-bless ka, tumutulong ka sa iba na mismo ikaw nasusurprise ka. Bakit ko ito ginagawa? Bakit ako tumutulong sa iba? Ba't ako nagpapala? Wala rin niya ako. Nagagawa mo yun dahil sa pag-ibig na ng Diyos na nasa iyo. Amen po. Nayayakap mo ang lahat ng hindi maganda dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang dami pala, Pastora. Hindi namin nilalakaran ang pag-ibig ng Diyos. Ang God's love pala ang pupuspos at magpupuno. Lahat ng hinahanap ko sa buhay ko. Amen po ba? Sabi po sa ating last verse, namnamin po natin, Efeso chapter 3 verses 17 to 19. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Naunawaan na po ba natin ngayong oras na ito? Kung gaano kadakila ang pag-ibig sa atin ni Jesus Christ? Hello? Andiyan na po ba ang kaunawaan na binigay niya ang buhay niya para sa atin? At naway makikita ninyo ang di nating kalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Mahalaga po ang kapuspusan ng Diyos. Be filled with God's love. Be filled with the Holy Spirit. Amen? Pag galit ka na. Suklam ka na, poot na, inis ka na, isa lang ang isigaw mo. O Diyos, punuin mo ang puso ko ng pag-ibig mo. Alam ko, makakaya ko to. Dahil sa pag-ibig mo, love covers multitude of sins. Pag-ibig ang papawi sa lahat, sa dami ng kasalanan. God lamang, God's love lamang ang papawi ng lahat ng iyan. Amen? With God's love, burado ng lahat yan. Buburahin ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Are we blessed? Palakpakan po natin ang Diyos. At tayong lahat po ay tumayo at tandaan po natin na-identify tayong Kristiyano, anak ng Diyos dahil sa mga sacrifices natin. Kasi yung mga sacrifices na meron tayo ngayon, pakikibahagi natin yan sa sacrifices ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po, awitan po natin ang Diyos. Sige po, naniniwala po ako na ang Diyos kumikilos sa ating puso. Kung tayo may nauuhaw sa pag-ibig ng tao, pupuspusin ng Diyos ang puso natin ng pag-ibig niya. Amen? Amen. Andyan po ang Diyos. He is very willing to love us. God remains faithful. Gumuho man ang bundok at burol, ang pag-ibig ng Diyos mananatiling tapat sa ating lahat. Haranahin po natin ang Diyos sa ating pag-awit. Sige po, awitin natin to na isang panalangin. Lord, change our hearts, renew our hearts. Yes, Lord. That I found in you. Hallelujah, Jesus. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Kapangyarihan ng pag-ibig mo, Diyos, ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hold me close, O God. Hold me close. Let your love surround. Ang
pag-ibig mo, Lord, at dumako sa lugar ito. Yes, Lord God. Draw me to your side. Let's sing it for the Lord. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. My eyes, let me see you face to face. Knowledge of your love has truly in me. Yes, Lord. Lord, renew my mind. The power of love of God be upon us in the name of Jesus. Hold me close, let your love Yes, God. draw me to your side. Hallelujah, Jesus. And as I wait, I rise up like an We will rise up like an eagle, O Lord. Yes, I will soar with you. Your Your spirit spirit leads me on. Hallelujah. I will soar with you. Sabihin natin sa Lord, I will soar with you. Yes, God. Be close, let your love Oh, dakilang Diyos, pag-ibig mo po ang bumaba sa aming kalagitnaan. draw me to your side. Your spirit Your spirit leads me on. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po. Puspusin mo kami, O Diyos, ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo, O Diyos, ang magpuspos sa aming mga puso. Punuin mo kami, O God, ng pag-ibig mo, O God. Naniniwala at nananampalataya po kami, aming Diyos, Ama. Ang pagmamahal mo sa amin ay hindi magbabago, Panginoon. Manatili kaming nagmamahal at umiibig sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hold me close. Hallelujah. Hold me close. Hold me close, let your love surround. Yes, Lord. Opo, ang pag-ibig mo, Diyos, ang mag-umapaw sa oras na ito. Pinakansela namin ang mga galit sa puso, sa manang loob. Alisin mo lahat ito in the name of Jesus. Ura bababaya yesya karabahande. And as I wait, yes, Lord. Opo, Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Lord God. Your spirit lifts me on by the power of your love. And I will
Diyos. Marami pong salamat. Salamat po sa pag-ibig mo, Diyos, na pinuspos mo ang aming mga puso. Hinahadlangan namin, O God, na makapasok pa anumang kilos at gawa ng kaaway sa pusong ito. Ang buhay namin, O God, tinubos mo kami. Tinubos mo kami na yung banal na dugo. Alam po namin, God, marami ka pang gagawin sa aming buhay para kami mapanuto at ang buhay po namin ito'y magamit for the expansion of your kingdom. Thank you for your God's love to us, O God. Salamat po. Kahit hindi kami karapat-dapat ibigin dahil makasalanan kami, inibig mo kami. Nawa umibig din kami sa aming kapwa. Magpatuloy kami magmahalan. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Dako po tayo sa ating offering. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pagbibigay po ay isang simbolo din po ng pag-ibig. Amen? Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa at Happy Hearts Month na po. Amen. Hallelujah. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Samahan niyo po ako na basahin po ang aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25, na ang sabi po rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen! Hallelujah! So napakalinaw po sa nakasaad sa Kawikaan 11 na ito, na kung tayo po ay nagbibigay, ay pinayayaman po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung nais po natin na umangat at luluwag ang ating pamumuhay, matuto po tayong magbigay. Amen? Hallelujah! Sapagkat hindi lamang ang tumatanggap ang siyang nakakaranas ng pagpapala. Mas pinagpapala po ng Diyos ang taong mapagbigay. Amen? Kaya huwag nating hayaan na maging tikom ang ating kamay sa pagtulong, lalo na't sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. Nakikita naman po natin, sa maliit man, malaki man yung binigay po natin, nakikita po natin kung paano po nag-grow ang River of God Revival Church po. Amen? Kaya huwag po tayong manghinayang sa salapi na ibibigay po natin dito. Kasi po, ang dami pong kaluluwa na naaabot ng River of God Revival Church. At alam ko po na patuloy na gagamitin ng ating Panginoon ang church na ito. Amen? Hallelujah. At glory to God po sa lahat po ng mga nagbigay po ng kanilang first fruit. Kita naman po natin kung paano po pinagaganda ng Diyos ang kanyang templo. Amen? Hallelujah, hallelujah. Kaya hawakan po natin ang ating kaloob. Amen? At manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo sa amin, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkaloob sa amin, Father God. At salamat sa mga pagpapalang pinansyal, Panginoon, pagpapalang espiritual, pagpapalang emotional, pagpapalang physical, Panginoon. Lord, wala akong ibang dalangin, Panginoon, kung hindi ang patuloy ka po naming ma-glorify po yung buhay po namin ay makita ka sa aming buhay, Panginoon. At Lord Father God, patuloy niyo pong i-bless ang mga kapatid ko, ang lahat po ng nanonood, Panginoon. Huwipuin niyo din po sila, Father God, na makiisa, Panginoon, upang sa ganun, Father God, mas lalago pa po ang gawain sa templong ito, Panginoon. Ang pagpapakain namin sa mga bata, Panginoon, ang paghayo, Panginoon, ang pag-abot sa mga kaluluwa, sa mga kabundukan, Panginoon. Lord Father God, tulungan niyo po kami, Ama, na sa pinansyal, Panginoon, gagamit ka ng maraming tao, Panginoon, upang sa ganun patuloy po ang gawain sa templo mo, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. I-bless niyo po, Panginoon. Ibalik niyo po ng siksik, liglig, at umaapaw ang lahat po ng taong magbigay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah.
Marami pong salamat sa tagumpay ng aming gawain ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang lahat ng anak niyo, pati ang nasa online service na ito, Panginoon. Maranasan po namin ang pag-ibig mo, O Diyos, na mag-umapaw sa aming puso. Father God, salamat sa iyong mensahe, O Diyos. Baunin namin ang pag-ibig at kapayapaan na hindi kayang malirip na nagmumula sa iyo. Father God, in the name of Jesus, inaangkin po namin ang buong sanlinggong ito. Kayo po ang magpapala. Pati ang pagpapagawa namin ng templo mong ito for this whole week, we entrust everything to you in the name of Jesus. Salamat po sa divine provision, divine protection, divine favor, divine blessing, divine intervention. In Jesus' name, for this whole week, alam po namin, sasamahan niyo po kami. Sasamahan niyo po kami at magiging mananagumpay po ang lahat ng anak niyo. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isa pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang pakikisa at kahabagan ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Umayo tayo. Umayo tayo mapayapa. Shalom, brothers and sisters. Magpatuloy tayo magmahalan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This we pray. In Jesus' name, everybody shout. Amen. Amen. Glory, glory to Jesus. God bless po. God bless. Umuwi tayo masaya. Amen. Woo! Glory to God. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Amen. Hallelujah. Nothing is impossible. Yes, God. Hallelujah to Jesus. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is Yes, Lord. impossible. Woo! Glory, glory to the living God. Nothing is impossible with you, Lord Jesus. I'm not gonna live by what I see. Yes, Lord. Thank you, Lord I'm not Jesus. gonna live by what I feel. Amen. Yes, Deep God. down I know, deep down Yes, I Lord. know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Lord God. 'Cause it's you who give Thank me you. Thank you, Lord, for the strength. strength. Nothing is impossible. Through you, I never open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe.